Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 2, Second Periodical Examination Reviewer in Makabansa 2. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin ang tamang sagot at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Alin sa mga bagay na ito ang hindi kabilang sa kulturang material? A. Palayok, B. Barong Tagalog, C. Bayanihan, D. Bahay na bato. Tama, ang sagot ay bayanihan. Bakit mahalagang ingatan ang mga lumang gamit tulad ng palayok at antigong kutsara sa tahanan? A. Para maipakita ang pagmamahal sa kultura. B. Para lang maging dekorasyon. C. Dahil ito ang nauuso. D. Para maibenta kapag luma na. Mahusay, ang sagot ay A. Para maipakita ang pagmamahal sa kultura. Nakakita si Mara ng lumang laruan na yari sa kahoy na bigay ng kanyang lolo. Ano ang pinakamainam niyang gawin? A. Ibalik agad sa lolo. B. Kulayan para maging uso. C. Ayusin at linisin ng maingat. D. Itapon para hindi kalat. Tama, ang sagot ay C. Ayusin at linisin ng maingat. Paano mo mapapakita ang paggalang sa mga lumang bagay sa paaralan, gaya ng bandila o lumang kampana? A. Iwanang nakatambak. B. Linisin at ipaliwanag ang kahalagahan nito. C. Gawing gamit sa laro. D. Kulayan ng iba't ibang kulay. Mahusay, ang sagot ay B. Linisin at ipaliwanag ang kahalagahan nito. Alin sa mga ito ang halimbawa ng kulturang di nahahawakan? A. Barot saya. B. Palayok. C. Paniniwala sa pagmamano. D. Panday na martilyo. Tama, ang sagot ay C. Paniniwala sa pagmamano. Ano ang kahalagahan ng mga awiting bayan at salawikain sa ating pamumuhay? A. Pampasaya lang. B. Nagtuturo tungkol sa ugali at kaugalian ng mga Pilipino. C. Para lang sa pista. D. Para sa matatanda lang. Tama, ang sagot ay B. Nagtuturo tungkol sa ugali at kaugalian ng mga Pilipino. Kung magtuturo ka ng awiting bayan, ano ang pinakamainam na gawin? A. Baguhin ang tono. B. Ituro at ipaliwanag ang mensahe nito. C. Gamitin lang sa kasiyahan. D. Kalimutan dahil luma na. Tama, ang sagot ay B. Ituro at ipaliwanag ang mensahe nito. Kung gagawa ka ng awiting bayan tungkol sa inyong barangay, ano ang magandang maging laman nito? A.
Mga kwento ng bayanihan. B. Mga artista. C. Mga simpleng gamit sa bahay. D. Mga patakaran sa paaralan. Mahusay, ang sagot ay A. Mga kwento ng bayanihan. Ano ang pangunahing layunin ng mga alamat at kwentong bayan? A. Pampalipas oras. B. Ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay. C. Para sa matatanda lang. D. Para makalimot sa problema. Tama, ang sagot ay B. Ipaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay. Sa alamat ng bahaghari, ano ang maaaring simbolo ng makukulay na bahaghari pagkatapos ng ulan? A. Simula ng tagtuyot. B. Pagkakaisa at pag-asa. C. Galit ng kalangitan. D. Takot sa ulan. Tama, ang sagot ay B. Pagkakaisa at pag-asa. Kung susulat ka ng bagong alamat tungkol sa inyong lugar, alin ang may saysay? A. Patungkol sa paboritong pagkain. B. Kwento tungkol sa mahiwagang ilog. C. Tungkol sa isang laruan. D. Tungkol sa alagang aso. Tama, ang sagot ay B. Kwento tungkol sa mahiwagang ilog. Sa pista ng barangay, inanyayahan ng guro ang mga bata na maglaro ng tumbang preso. Ano ang nais niyang ipakita? A. Para lang mapagod ang bata. B. Ipakita ang pagmamahal sa tradisyon. C. Dahil walang ibang laro. D. Para makalimot sa aralin. Mahusay, ang sagot ay B. Para ipakita ang pagmamahal sa tradisyon. Alin sa mga ito ang magandang halimbawa ng kaugalian ng Pilipino? A. Pagtatalo sa magulang. B. Pagmamano sa nakatatanda. C. Pagtapon ng aklat. D. Pagpapaaway. Tama, ang sagot ay B. Pagmamano sa nakatatanda. Kung gagawa ka ng poster tungkol sa kaugalian o pamahiin, alin ang magandang tema? A. Pag-initan ang kaibigan. B. Paggalang sa matatanda. Ugaling Pinoy. C. Maglaro buong magdamag. D. Magkalat kahit saan. Mahusay, ang sagot ay B. Paggalang sa matatanda, ugaling Pinoy. Ano ang ipinakikitang ugali ng mga taong sumasali sa prosesyon tuwing pista? A. Pag-iwas sa trabaho. B. Pagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa.
C. Pumupunta lang dahil maingay. D. Pagmamataas. Mahusay, ang sagot ay B. Pagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa. Bakit kabilang sa kulturang di materyal ang prosesyon? A. Dahil ito'y gawaing nagpapakita ng paniniwala. B. Dahil may gamit na materyal. C. Dahil ito'y paligsahan. D. Bahagi ito ng negosyo. Mahusay, ang sagot ay A. Dahil ito'y gawaing nagpapakita ng paniniwala. Kung ang awiting bayan ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, aling larawan ang kasabay nitong kahulugan? A. Mga batang naglalaro sa ulan. B. Mga mag-aaral na nagwawalis. C. Mga tao sa piyesta lang. D. Pamilyang nagpapahinga. Tama, ang sagot ay B. Mga mag-aaral na nagwawalis. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa awiting bayan ng inyong lugar? A. Iwasan nito. B. Ituro ito sa iba. C. Maguhin ng salita. D. Makinig lang at kalimutan. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Ituro ito sa iba. Ano ang halimbawa ng tradisyonal na sayaw ng Pilipinas? A. Hip-hop. B. Zumba. C. Tinikling. D. K-pop dance. Mahusay, ang sagot ay C. Tinikling. Kapag sasayaw ka sa pista, paano mo maipakikita ang paggalang sa kultura? A. Tumawa sa gitna ng sayaw. B. Gamitin ang modernong sayaw. C. Sundin ang tamang galaw. D. Lakasan lang ang musika. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Sundin ang tamang galaw. Ano ang pangunahing ipinagdiriwang sa Pahiyas Festival? A. Pagdiriwang ng pananampalataya sa Santo Niño. B. Bahag at tapis. C. Barong Tagalog o Barot Saya. D. Pagpapasalamat sa masaganang ani. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Pagpapasalamat sa masaganang ani. Ang masiglang prosesyon at sayaw bilang paggalang sa Santo Niño ay nagpapakita ng alin? A. Pagpapasalamat sa masaganang ani. B. Pagdiriwang ng pananampalataya sa Santo Niño. C. Pampahaba ng buhay. D. Barong Tagalog o Barot Saya. Mahusay, ang sagot ay B. Pagdiriwang ng pananampalataya sa Santo Niño. Bakit inihahanda ang pansit sa mga handaan ayon sa paniniwala ng ilan? A. Bahag at tapis. B. Pampahaba ng buhay.
C. Bahay na bato. D. Bahagi ng prosesyon. Tama, ang sagot ay B. Ito ay pampahaba ng buhay. Aling tradisyonal na kasuotan ang nag-uugnay sa mga taga-Ifugao ng Cordillera? A. Barong Tagalog o Barot Saya. B. Bahag at Tapis. C. Pampahaba ng buhay. D. Pagdiriwang ng pananampalataya. Tama, ang sagot ay B. Bahag at Tapis. Kapag araw ng kalayaan at may opisyal na programa sa lungsod, ano ang nararapat isuot? A. Bahag at Tapis. B. Pampahaba ng buhay. C. Barong Tagalog o Barot Saya. D. Bahay na bato. Mahusay. Ang sagot ay C. Barong Tagalog o Barot Saya. Ano ang ipinakikitang katangian ng paggawa ng puni mula sa dahon ng niyog? A. Pagwawalang bahala. B. Pagsasayang ng yaman. C. Malikhaing paggamit ng likas na yaman. D. Pag-aaksaya ng oras. Tama, ang sagot ay C. Malikhaing paggamit ng likas na yaman. Bakit itinayo ang mga bantayog tulad ng monumento ni Jose Rizal? A. Palamuti lamang sa lungsod. B. Para magsilbing taguan ng gamit. C. Upang maging palaruan ng bata. D. Upang magpaalala ng kasaysayan at kabayanihan. Tama, ang sagot ay D. Upang magpaalala ng kasaysayan at kabayanihan. Ano ang naitutulong ng paggamit ng mga salitang lokal sa komunidad? A. Nakababawas sa kultura. B. Nagpapatibay ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. C. Nakalilito sa mamamayan. D. Pinapalitan ang tradisyon. Tama, ang sagot ay B. Nagpapatibay ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ano ang epekto ng pagtatapon ng lumang kagamitan ng mga ninuno? A. Pagpapanatili ng kultura. B. Pagpapahalaga sa kasaysayan. C. Pagkawala ng koneksyon sa kultura. D. Pagpapakita ng paggalang. Tama, ang sagot ay C. Pagkawala ng koneksyon sa kultura. Paano napangangalagaan ang kulturang Pilipino tungkol sa mga antigong gamit? A. Itago at pabayaan. B. Ipamigay at hindi pahalagahan. C. Linisin at ingatan ng maayos. D. Itapon kapag luma na.
Mahusay, ang sagot ay C. Linisin at ingatan ng maayos.